Ray, bakit ba nagkakaroon ng smog o fog, no? At hanggang kailan ba ito mararanasan? Yes, Monica, ang sinasabi mismo ni DOST Secretary Renato Solidum, parehong nagkakaroon ng thermal inversion dito sa Metro Manila at sa lugar ng Taal Volcano. Pero ang pagkakaiba lamang ay yung air pollutant na sumasama nga dito sa hangin. Umaga pa lamang ngayong araw ay ganito na ang senaryo sa Metro Manila. Hindi gaanong maaninag ang mga gusali at iba pang tanawin. Ayon kay Secretary Solidum, natrap o nakulong ang hanging may polusyon sa ibabaw ng lupa. Yung temperatura po, dapat yung hangin habang tumataas ang altitude, no? Papunta sa kalawakan, ay mas malamig. Pero yung malamig na hangin ngayon ay nasa ibabaw lamang. Kaya yung mga smoke, no? At fog, no? Ito pong smoke ay dahil po sa mga exhaust ng mga sasakyan, yung pollution, imbes na umangat at ma-disperse, ay hindi umangat dahil nga natutulak ng malamig na hangin pababa. Kaya mapapansin natin, buong Kamaynilaan at karatig na probinsya ay makalimlim, no? Maliban sa cloud sa taas. Yun po ay smog, smoke and fog. Ang polusyon naman sa hangin sa bahagi ng Batangas ay dahil sa sulfur dioxide o asupre na mula sa bulkang Taal. Volcanic fog o VAG naman ang tawag dito. Ayon sa opisyal, hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ito matapos na sumabog ang bulkan noong 2020. Kapag naranghap niyo po ang asupre, pwede pong masangsang ito, pwede po kayong mahilo, at ang pagdampi po ng hangin na maraming asupre ay acidic, masakit po yan sa balat at minsan ay nangangati. Kung kayo po ay nakalanghap ng asupre, mangangati po ang inyong lalamunan, kaya importante po na uminom kayo ng maraming tubig, papasok kayo sa loob ng mga bahay at saraduhan ng mga bintana at pintuan, at siyempre, dapat ay nakamask pa tayo pag lumalabas. Ayon kay Secretary Solidum, hanggat naglalabas ng asupre ang bulkang Taal, ay posibleng maulit pa rin ang pagkakaroon ng volcanic fog o VAG. Monica, ayon pa kay Secretary Solidum, yung nangyayaring smog dito sa Metro Manila at iba pang urban cities ay maaaring maulit, ano? Dahil hanggat ito ay meron tayong problema sa polusyon sa hangin. At ang isang mahalagang bagay na malaman ng publiko dito ay maprotektahan ang ating kalusugan gaya doon sa pagpasok doon sa ating mga establishmento sa bahay at sara lamang pinto at bintana, o kaya naman kung pupunta ng outdoor ay magmask. Monica? Ray, may kinalaman ba ang ating weather dito sa pagkakatrap nitong binabanggit ni Secretary Solidum ng mga pollutants, no, dito sa Metro Manila? Bilang isang factor, Monica, na sinasabi dito ng Pag-asa, kaya din nagiging parang sinasabi natin nagkakaroon ng thermal inversion at natatrap nga itong air pollution dito sa atin, ay yung walang masyadong hangin ngayon. Yung kumbaga hindi malakas yung hangin dito sa ibaba, kaya nananatili yung smog dito, yung air pollution, at hindi rin masyadong sumikat yung araw ngayon because nako-cover tayo nito ngang smog na ito. Monica? Oo, so nangangahulugan hanggat hindi maging talagang maaraw ang ating panahon, mukhang medyo matatagalan pa itong smog sa Metro Manila. Tama ba, Ray? Yes, Monica, no? Pero dyan sa may area ng Batangas, sinasabi niya Secretary Solidum kanina, maganda nga sana kung uulan dahil mawawash out. Kailangan ng malakas na ulan para mawash out yung air pollution, ano? Pero ang problema, lalo na sa may area ng Batangas, yung VAG o yung asupre na nandoon present sa hangin, ano? Kapag ito'y naambunan, ano, sumama doon sa particle na maambon, delikado yan dahil posibleng magkaroon ng acid rain at delikado yan sa ating balat at maging doon sa mga halaman na nandyan. Kaya nagkokos yan na maaaring mamatay o matuyo yung mga halaman dyan sa lugar ng malapit dyan sa may Taal Volcano, Monica. Oo nga, Ray. Naalala ko noong 2020, nung kasagsagan, nung halos
alboroto niyang Bulkang Taal ay nagkaroon din ng VOG, hindi ba? At talagang nagsuot tayo ng, kung di ako nagkakamali, parang N95 na face mask. Ngayon naman dito sa smog sa Metro Manila, kailangan ba or advisable ba na magsuot pa rin tayo ng mask at kinakailangan ba ng N95 din o okay lang din kahit yung normal na face mask? Ray? Ang sinasabi ni Secretary Solido Monica, as much as possible N95 talaga, especially diyan sa may area ng Batangas dahil yung air pollutant diyan ay asupre o sulfur dioxide. Napakamapanganib niya sa kalusugan dahil posibleng ma-irritate yung ating hininga diyan at posible talagang lalo na yung may mga respiratory diseases ay posibleng ma-trigger diyan. Yan talaga dapat magsuot diyan. Ang pinapayo diyan ay N95 ang gamitin na mask, Monica. Alright. Sige Ray, mag-ingat kayo. Maraming salamat, Ray Pelayo.